Magandang umaga po sa inyong lahat. Ituturo lang po namin ang salmong tugunan para mamaya sa misa ay makasabay po kayo. Ang lyrics po, Halina, Panginoong Diyos, upang kami ay matubos. Ganina po ang tono. Halina, Panginoong Diyos, upang kami ay matubos. Halina, Panginoong Diyos, upang kami ay matubos. Ulitin po ulit namin 2 beses. Sana po ay makasabay na po kayo. Halina, Panginoong Diyos, upang kami ay matubos. Halina, Panginoong Diyos, upang kami ay matubos. Ulitin po ulit namin sa pagkakataon po ito. Inaanyayahan po namin kayong sumabay. Halina, Panginoon. Isa pa pong mas malakas. Halina, muli po yan ang ating salmong tugunan. Sana mamaya sa misa ay makasabay po kayong muli. Maraming salamat po. Magandang umaga po. Bago magsimula ang ating misa, ipinaalala lamang na ituon natin ang ating puso at isipan sa banal na Eukaristiya. Sa mga nasa loob ng simbahan, hinihiling po na i-off ang inyong mga cellphones. Ipinaalala din sa lahat na ingatan at bantayan ang inyong mga personal na gamit. Huwag pong mag-iwan ng mga basura at panatilihin natin ang kalinisan sa loob ng simbahan. Hinihiling din sa mga magulang na bantayan ang kanilang mga anak
at huwag hayaang maglaro at magtatakbo sa loob ng simbahan. Para naman sa kaayusan sa pagbibigay ng komunyon, ito ay gagawing by rows. Patuloy po ang paalala sa lahat na magsuot ng angkop o tamang kasuotan sa pagsimba. Makikita sa screen ang gabay para sa tamang kasuotan sa pagsisimba. Ang sumusunod na magkatipan ay nais tumanggap ng sakramento ng kasal. Kim Patrick A. Bautista at Karen B. Alegre. Miguel Paulo T. Velez at Mary Elizabeth H. Riantaso. John Carlo O. De Jesus at Eliza May M. Chua. Herman P. Getaldo at Mabel M. Magsipok. Arnulfo B. Antosada Jr. at Roan Joy R. Solas. John Paul S. Alagao at Mary Tracy M. Peñafuerte. Nasa bulletin board po ang karagdagang detalye tungkol sa kanila. Kung may kadahilanan upang hindi matuloy ang kanilang pag-iisang dibdib, mangyari lamang po na ipabatid sa ating tanggapan. Sa ating misa, inaanyayahan ang lahat na makilahok sa pamamagitan ng pagsabay sa awit at tugon na makikita sa screen.
Ngayon ay masasaksihan natin ang pagsisindi ng kandila para sa 3 linggo ng Adbyento. Magsitayo po ang lahat at atin ang pasisimulan ang banal na misa. Ang Panginoo'y darating, kasama ng mga anghel, kailan may di magdidilim, pagkat laging magnilingning ang liwanag niya sa atin. Halina, halina, kami ay harapin. Panginoon, Panginoon, Pastor namin. Ang Panginoo'y darating, kasama ng mga anghel, kailan may di magdidilim, pagkat laging magningning ang liwanag niya sa atin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, sumainyo ang Panginoon. Mga kapatid, ay 3 linggo ng Adbyento ay linggo ng Gaudete o pagsasaya. Ang mga pagbasa ay nag-aanyaya sa sambayanan na salubungin ang Panginoon ng buong galak. Kaya sa pasimula ng ating banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan, humingi tayo ng tawad sa ating mahabaging Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tunghayan mo ang pananabik ng iyong sambayanan sa Pasko ng pagsilang ng Panginoon naming mahal. Pasapitin mo kami sa kagalakang dulot ng kanyang pagtubos at pasiglahin mo kami sa pagpapasalamat sa iyong kaloob sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan.
Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang ulilang lupaing malaon ng tigang ay muling masaya. Mananariwa at mamumulaklak ang ilang. Ang dating ilang ay aawit sa tuwa. Ito'y muling gaganda tulad ng mga bundok ng Libano at mamumunga ng sagana tulad ng Carmelo at Saron. Mamamasdan ng lahat ang kaningningan at kapangyarihan ng Panginoon. Inyong palakasin ang mahinang kamay at patatagin ang mga tuhod na lupaypay. Ito ang sabihin sa pinanghihinaan ng loob. Huwag kang matakot. Laksan mo ang iyong loob. Darating na ang Panginoong Diyos at ililigtas ka sa mga kaaway. Ang mga bulag ay makakikita at makaririnig ang mga bingi. Katulad ng usa, ang pilay ay lulundag, aawit sa galak ang mga pipi. Ang mga tinubos ng Panginoon ay babalik sa Jerusalem. Masiglang umaawit ng pagpupuri, paghaharian sila ng kaligayahan. Lungkot at dalamhati ay mapapalitan ng tuwa at galak magpakailanman. Ang salita ng Diyos. Halina, Panginoong Diyos, upang kami ay matubos. Halina, Panginoong Diyos, upang kami ay matubos. Ang maaasahang lagi, Panginoon, panig sa naaapi ang Diyos na hukom, may pagkaing handa sa nangagugutom. Pinalaya niya ang mga nabihag, isinasauli paningin ng bulag. Lahat ng inapi ay itinataas, ang mga hinirang niya'y nililingap. Isinasanggalang ang mga dayuhang sa lupain nila'y doon tumatahan. Tumutulong siya sa balot ulila, masamang balagkas pinipigil niya. Walang hanggang hari ang Diyos na poon, nabubuhay lagi ng Diyos mo, Sion. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Kaya nga't magtiyaga kayo, mga kapatid, hanggang sa pagdating ng Panginoon. Tingnan ninyo ang magsasaka. Buong tiyaga niyang hinihintay ang mahalagang bunga ng kanyang bukirin
at ang pagpatak ng una at huling ulan. Dapat din kayong magtiyaga. Tibayan ninyo ang inyong loob sapagkat nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Huwag kayong maghinanakitan, mga kapatid, upang hindi kayo hatulan ng Diyos, sapagkat malapit nang dumating ang hukom. Mga kapatid, tularan ninyo ang mga propetang nagsalita sa ngalan ng Panginoon. Buong tiyaga silang nagtiis ng kahirapan. Ang salita ng Diyos. Alleluia, alleluia, alleluia. Espiritu ng may kapal, nasa akin upang hatdan ang mga dukha ng aral. Sumainyo ang Panginoon, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, nabalitaan ni Juan Bautista na nooy nasa bilangguan ang mga ginagawa ni Kristo. Kaya't nagsugo si Juan ng kanyang mga alagad at ipinatanong sa kanya, "Kayo po ba ang ipinangakong paririto o maghihintay pa kami ng iba?" Sumagot si Jesus, "Bumalik kayo kay Juan at sabihin sa kanya ang inyong narinig at nakita. Nakakikita ang mga bulag, nakalalakad ng mga pilay, gumagaling ang mga ketongin, nakaririnig ang mga bingi, muling nabubuhay ang mga patay, at ipinangangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Mapalad ang taong hindi nag-aalinlangan sa akin." Pag-alis ng mga alagad ni Juan, nagsalita si Jesus sa mga tao tungkol kay Juan, "Bakit kayo lumabas sa ilang? Ano ang ibig ninyong makita? Isa bang tambo na inuugoy ng hangin? Ano ang ibig ninyong makita? Isang taong may maringal na kasuotan? Ang mga nagdaramit ng maringal ay nasa palasyo ng mga hari. Ano nga ba ang ibig ninyong makita? Isang propeta? Oo, at sinasabi ko sa inyo, higit pa sa propeta. Sapagkat si Juan ang tinutukoy ng kasulatan, narito ang sugo na aking ipinadadalang mauuna sa iyo. Ihahanda niya ang iyong daraanan. Sinasabi ko sa inyo, sa mga isinilang, wala pang lumilitaw na higit na dakila kay Juan Bautista. Ngunit ang pinakaaba sa mga taong pinaghaharian ng Diyos ay dakila kaysa Kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. At papasalamat tayo sa Diyos na tinipon muli tayo ngayong araw ng linggo. 2 linggo na lang at Pasko na. At bukas magsisimula na po ang simbang gabi. No? Sa mga magsisimula ng misa sa gabi ay 8 p.m. po. Sa umaga naman ay sa December 16, 4:30 ng umaga. Nasandihan na natin ang ikatlong kandila sa ating Advent wreath na kulay rosas. Dahil ngayon ay Gaudete Sunday. Ito po ay ilan sa mga tanda na malapit na nga dumating ang Pasko. No? At ito ay nagbibigay kagalakan sa atin. Kaya kulay rosas ang gamit sa mga misa ngayon. Pag nilaya natin ang ating mga pagbasa, bakit tayo nagagalak ngayong Gaudete Sunday?
Ano ang sanhi ng ating kagalakan? 3 puntos para sa ating pagninilay. Una, nagagalak tayo dahil malapit na ang pagdating ng Panginoon. No? Ilang linggo na tayong naghahanda ngayong panahon ng Adbyento sa pagdating ni Jesus sa Pasko at sa wakas ng panahon. No? At maraming mga tanda sa paligid na nabibigay kagalakan sa atin. No? Yung mga Christmas party na kabi-kabila, no? Yung mga reunions, yung mga kainan, yung mga regalo na ating inihahanda, no? Lahat ng iyan ay nagbibigay kagalakan sa atin. Ang imbitasyon ng ating mga pagbasa ngayon, bukod sa mga ito, magalak din tayo dahil malapit na ang pagdating ng Panginoon. Magalak dahil yung ating pinaghahandaan ay malapit nang dumating. At anong gagawin ni Jesus sa kanyang pagdating? Bakit kailangan nating magalak? Ito ang aking pangalawang punto. Magalak tayo dahil darating ang Diyos upang iligtas tayo, upang bigyan tayo ng kapayapaan at kapanatagan sa ating buhay. Siguro sasabihin ng iba, paano ba ako magkakaroon ng peace of mind kung marami akong mga hinaharap na alalahanin sa buhay? Ang ibig sabihin ba nito ay mawawala na sila ng parang bula pagdating ni Jesus? No? Ang ibig sabihin ng kagalakan ay hindi naman agad-agad mawawala ng parang bula yung ating mga alalahanin at pasanin sa buhay. Dahil habang tayo naglalakbay sa mundong ito, ang mga pagsubok sa buhay ay bahagi ng mga krus na pinapasa natin. Pero ang imbitasyon sa atin, sa gitna ng mga alalahanin natin sa buhay, huwag tayong mawala ng pag-asa. Magalak tayo dahil hindi tayo pababayaan ng Diyos. Magalak tayo dahil hindi tayo nag-iisa. No? Minsan may nagsabi, worrying is a kind of atheism. Kapag sobra daw tayong nag-alala sa buhay, para tayong naniniwala na walang Diyos. No? Ang hindi natin nakikita ay yung Panginoon na gumagabay sa atin kapag nakatuon lang yung pansin natin sa mga alalahanin at pagsubok na buhay na hinihila tayo pababa sa ating kalungkutan. Minsan nakakabulag ito na hindi natin napapansin ang presensya ng Panginoon. Kaya sabi ng ating una at ikalawang pagbasa, huwag kayong mawala ng pag-asa. Huwag panghinaan ng loob. Umasa sa Diyos, darating siya. No? Kaya tayo ay nagagalak. Dahil ang presensya ni Jesus, kahit tayo ay may hinaharap na pagsubok sa buhay, kahit papaano nagbibigay kapanatagan sa atin, dahil ito ay nagbibigay assurance sa atin na hindi tayo nag-iisa, sasamahan tayo ng Panginoon at sa awa ng Diyos mapagtatagumpayan ang ating mga hinaharap na alalahanin, pasanin at krus sa buhay. Ang presensya ni Jesus magdadala ng kapanatagan, kapayapaan at hustisya sa ating buhay, sa ating lipunan. Kaya tayo ay magalak, huwag mawala ng pag-asa, huwag panghinaan ng loob, dahil darating ang Panginoon. At panghuli, nagagalak tayo dahil tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Hindi paasa ang Panginoon. Kapag sinabi ng Panginoon ay tutuparin niya ito. Ito yung sinabi ni Juan Bautista sa Ebanghelyo
Siya ay nasa bilangguan dahil nagpangaral siya na darating ang Mesiyas, kaya magsisi tayo sa ating kasalanan. Ikinulong siya. Pero kahit nasa kulungan siya, may galak pa rin sa kanyang puso dahil nabalitaan niya na si Jesus ay gumagawa ng mga bagay na tanda na pagdating ng Mesiyas. Ano ang nabalitaan ni Juan Bautista? Ang mga bulag ay nakakakita na, ang mga pilay ay nakakalakad, ang mga bingi nakaririnig, no? Ang mabuting balita ipinangangaral sa mga dukha. Yan ay mga tanda na tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Hindi nauwi sa wala yung pinagsumikapan ni Juan Bautista na ihanda yung mga tao sa pagdating ni Jesus, sa pagdating ng Mesiyas. Kaya kahit nasa bilangguan siya, may galak sa kanyang puso dahil ang Diyos tapat sa kanyang pangako. Hindi tayo pababayaan. At ito rin ang imbitasyon sa atin na tulad ni Juan Bautista, manalig tayo sa Panginoon. Siya ang ating pastol na hindi tayo pababayaan at iiwan. Siya ay tapat sa kanyang pangako. Siya ay darating upang magbigay kapanatagan at kapayapaan sa ating buhay. Kaya habang papalapit na ang pagdiriwang natin ng Pasko ng Pagsilang ni Jesus, ipagdasal natin sa misang ito ngayong Gaudete Sunday, punanawa ng galak ang ating puso ng Panginoon. Magalak tayo dahil malapit na ang kanyang pagdating. Magalak tayo dahil ang hatid niya sa atin ay kapayapaan, kapanatagan at kaligtasan sa ating buhay. Magalak tayo dahil ang Diyos tapat sa kanyang pangako. Sasamahan tayo hanggang sa huli. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Manalangin tayo sa ating Ama upang tulungan niya tayo sa ating pagkabalisa habang naghihintay sa ating tagapagligtas. Pagkalooban nawa niya tayo ng galak sa ating mga puso, manalangin tayo, Ama, tulungan mo kaming maghintay ng may galak. Mahayag nawa ng iyong simbahan ang iyong pag-ibig sa aming paghihintay sa iyong anak at sa tapat na paglilingkod sa isa't isa. Manalangin tayo. Gabayan mo ang aming mga pinunong pambansa at lokal sa kanilang paghahatid ng iyong pagmamahal at awa sa aming mga kababayan. Manalangin tayo. Itinataas namin sa iyo, O Diyos, ang mga pasaning aming daladala ngayon, mga pasaning nagdudulot ng kapanglawan sa aming mga puso. Maghari pa rin nawa ang galak sa gitna ng aming mga pagdurusa. Manalangin tayo.
Yakapin mo sa iyong walang hanggan at masayang piling magpakailanman ang mga yumao naming umaasang humimlay sa piling mo. Manalangin tayo. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan, gayon din ang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Pagkalooban mo kami, Ama, ng kagalakan, habang matyaga kaming naghihintay sa maluwalhating pagkakatawang tao ng iyong anak, siyang aming pag-asa at galak, si Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Samo namin na iyong dinggin, galak at kapayapaan, nawa ay kamtin. Manalangin kayo upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Ama naming lumikha, maihain nawang lubos ang matapat naming paglilingkod sa pagganap sa itinatag ng iyong anak at sa pakikinabang sa iyong pagtubos sa aming lahat sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon, itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ay iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya kinahiyang mamuhay ng mahirap o mapakisamahan niya kaming matapat. Siya naging hindi iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sana
sa ngalan ng Panginoon. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan na dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabing, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabing, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nabibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Leo na aming Papa, ni Jessie na aming Obispo at lahat ng mga pari. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling nabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose ng kanyang kabiyak, kaysa ng mga apostol ni San Isidro at lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang mga anak ng Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.
sambahin ang pangalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para mapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming mahihin sa tukso at bigyan mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang arong papahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kapulihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging.
nagdadala sa kanyang pagdating. Sa kanyang pagdating, liwanag niya'y magdidingding, ililigtas ang buhay natin. Sa kanyang pagdating, pag-ibig niya'y makakamtan. Kaligtasan, naghihintay, at pag-asa walang hanggan, nagdadala sa kanyang pagdating. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ngayon sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay magpagindapat nawang kami maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa ilang mga paalala. Our parish is holding a fundraising raffle 50 for 100 for the benefit of our parish scholars. For only 100 pesos, you'll have the chance to win 50,000, 20,000, 10,000, and sack of rice. The raffle draw will be on December 28, 2025 at 7:30 in the evening here at SILP. Tickets are available at the gate near SM parking lot and from our servant leaders. Available na po ang 2026 parish calendar sa ating mga servant leaders o sa parish office for only 100 pesos. Ang simbang gabi ay gaganapin mula Disyembre 15 hanggang 23 tuwing ikawalo ng gabi. Wala munang misa ng 6:30 ng gabi sa araw ng ito, tuwing Miyerkules. Ang nobina sa mahal na ina ng laging saklolo ay gaganapin sa 7:30 ng gabi. Ang Misa de Gallo ay magsisimula sa December 16, ika-4 at kalahati ng umaga. Christmas is a time of giving and sharing. To those who wish to share, for the poor families in our community, you may bring during the offertory part of the Simbang Gabi Masses canned goods like corned beef and meatloaf, sacks of rice, 3-in-1 coffee, toothpaste, shampoo sachet, bath soap, and laundry soap. Ating pasalamatan ang ating mass offers ngayong araw mula sa Pilar Executive. Ngayon po ay magkakaroon tayo ng bisita mula sa Regationist Seminary, Manila, Rogationist Seminarians from Merville Park, Parañaque. Sila po ay mga ngaruling at tayo po ay makikinig sa kanila. A wonderful and splendid morning to all of you po. Once again, we are the Rogationist Seminarians from the Father Hannibal Formation Center at Merville Park, Parañaque City. And we are here today in your midst to render you some Christmas carols. As we all know po, Christmas time is fast approaching. And in line with this festive season, we would like to share the joy for the coming of our Lord Jesus Christ to the children whom we cater in our apostolate. And that's exactly what we did yesterday during our Christmas sharing, wherein we shared and catered hundreds of children throughout the vicinity of Merville. And so the proceeds for this caroling will be primarily for the expenses coming from this event, as well as for the formation of the seminarians. And with that, please enjoy our simple presentation.
westward leading still, proceeding, guide us to thy perfect light. Kung tayo ay mamagsihan, dahil sa Diyos ay pag-ibig, Diyos ay pag-ibig, silang iyong ay tatlong halikan sigalaw. Alay, binuwak, bagong taon ay magbubuhay, nang lumigaya ang ating bayan, ay magsikap upang makamtan natin ang kasaganaan. Dahil magsihawi, lamang ito'y kay ang araw ay sumagi, ng sanggol na dulot ay langit, tayo'y pagkakalan, sundin ang itong aral, magbuhat ngayon kahit Pasko, ay pagtuligaya. Tum, 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 Pasko na naman, ulit ang araw. Tayo'y magkakaroon ng higit na pag-asa.
Maraming salamat sa ating mga seminarista from the Rogationists, no? Sila po ay mga college seminarians, no? Maraming salamat. Tumayo po tayong lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng ating makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Balang araw ang liwanag, matatanaw na